Naging laman ng balita ang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. matapos magkaroon ng viral na awitin sa Japan na tinutuligsa ang kanilang pamumuno. Ang awit na ito ay naglalaman ng masidhing kritisismo at tawag sa pagkilos laban sa katiwalian ay nagdulot ng malaking kahihiyan hindi lamang kay Pangulong Kuting Jr. kundi pati na rin sa buong administrasyon. Ang insidenteng ito ay nagpakita ng lawak ng negatibong pananaw ng mga tao sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang masaklap pa na pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding dagok sa imahe ng gobyerno, lalo na sa mga international na ugnayan nito, sa kabila ng mga pagsisikap ng administrasyon na pabanguhin ang kanilang imahe at makuha ang suporta ng iba't ibang bansa. Ang viral na awitin ay naging simbolo ng pagkadismaya at galit ng maraming Pilipino at banyaga. Ang naturang awitin ay nagsilbing sampal sa administrasyon na nagpapakita ng lumalalang krisis ng tiwala sa kanilang pamumuno. Dahil dito maraming mamamayan ang nananawagan ng mas mahigpit na aksyon laban sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang paglabas ng ganitong uri ng kritisismo mula sa ibang bansa ay nagpapakita na hindi lamang lokal na isyu ang kinakaharap ng administrasyon kundi isang pandaigdigang suliranin na maaaring makapagpabagsak sa kanilang kredibilidad. Ang kahihiyan na idinulot ng viral na awitin ay nagpapala sa lahat ng mga Pilipino na ang laban para sa isang malinis at tapat na pamamahalaan ay hindi lamang isyu ng isang bansa kundi ng buong komunidad ng mga mamamayan sa mundo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang galing sa hindi tamang gawa. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin. Salita, puro ka salita, ganyan ka BBM na kulang sa gawa. Tingnan mo ang mata ng bumadla, sa'yo nakatingin dahil sa ugaling masagwa. Ito'y ugaling makikita sa tabi-tabi, at mo pa rin pinairal sa iyong sarili. Di mo ba alam na ika'y nahuli? Sa takbo ng panahon, ika'y nakahuli. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan. Isang maisog na hapon sa ating lahat. Yes. Alam naman po natin na talamak na talaga ang nakawan sa gobyernong ito. Hindi lamang sa PCSO, hindi lamang sa PhilHealth, kundi ang number 1 na magnanakaw, Yes. Office of the President. Pero hindi. Pero Totoo. hindi lang pera ang ninakaw sa atin, kundi ang ating dignidad, ang ating Tama. karapatan, ang ating pagkatao, ninakaw na nilang lahat. Kaya una naming awitin na ihandog sa gobyernong ito, Yes. pinamagatang magnanakaw. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo, ito kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari din kaya ngayon. Ito kaya'y dahil na rin
sa ating katamaran, hindi tapat sa gawain at sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang iyong sarili, suriin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? Hindi nagpapapawis, hindi lumuluha, ginagamit ang galing sa hindi tamang gawa. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin. Yan, para yan sa Malacanang. Natatandaan ko nung nangampanya pa yan Sabi niya, ibababa daw niya ng 20 kilo, 20 pesos isang kilo. 20 pesos. Ngayon, para lang ibuto siya. Pero itong kakantahin namin, para kay BBM ito. Para sa mga taong mahilig magsalita, wala naman sa gawa. Wala sa gawa. Sandaklot by Asin. Salita, puro ka salita. Ganyan ka BBM na kulang sa gawa. Tingnan mo ang mata ng buong madla, sa'yo nakatingin dahil sa ugaling masagwa. Ito'y ugaling makikita sa tabi-tabi, at mo pa rin pinairal sa iyong sarili. Di mo ba alam na ika'y nahuhuli? Sa takbo ng panahon, ika'y nakahuli. Anino'y anghel kong magsasalita, sa kilos na may di mo makikita. Taong katulad mo, hindi dapat bigyan, kahit katiting na buwang dito sa lipunan. Ang kabaitan ay di na sinasabi, ganun din ang pagmamahal sa iyong katabi. Pati mo na lang gawin ang dapat gawin, ayon sa utos na dapat sundin. Salita, puro ka salita. Ganyan ka BBM na kulang sa gawa. Pati mo na lang gawin ang dapat gawin, ayon sa utos na dapat sundin. Magbago ka, aking kaibigan, kumilos ka sa may walang magawa. Doon sa ulap laging nakatanga, at ang bibig ay nakabuka. Walang magawa, laging tulala. Tayong lahat ay anak ng tao. Tayo ang lilinis sa duming ito. Kaya dapat ay magising na, imulat na ang mata, upang makita ang totoo. Thank you. Maraming salamat po. Ikaw, kayo, tayo. Alam mo, huling awitin po, napakasarap talagang mabuhay ng may kalayaan. Dapat lang na malaya tayo, hindi yung malaya sila na budulin nila tayo. Tama. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat,
Hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Iparin mo sa ulap, isirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Ay mga taong-tauhan, sa isang dulang pangkalawakan, mga anino ng nakaraan, alipin ng kinabukasan. Iparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga saranggola na nilalaro ng himpapawid? Nakakawala pa sa pagkakatali kapag pinutol mo ang pisik? Iparin mo sa ulap, sirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Iparin mo sa ulap, sirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga sumusuran ang hanggan ng aking kapalaran? Kaya ba natin paglabanan ang sumpa ng kasaysayan? Iparin mo sa ulap, isirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Iparin mo sa ulap, isirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Iparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Hinihingal kami. Hinihingal? Grabe. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayon. Ang hirap pala. Mabuhay tayo mga Pilipino. Tuloy-tuloy. Tuloy lang po ang laban. Wala tayong karapatan tuloy lang tumigil. po. Salamat po. Maisog, Salamat Japan. po. Maisog Japan. Mabuhay. Sa tagal ko na rin na kumukover sa anong ito. Right now, hindi pa napipirma ni Presidente yung kanyang executive order with respect to the reduction of 15% sa tariff and duties, no? Already, I am getting feedbacks na nandyan na. Nasa malapit na sa daungan, yung mga barko na may kargang bigas actually. Parang nangyari ito sa asukal eh. Na pagkapirma ng kota, tapos wala pang 2 araw, didiskarga na sa pier. Diba? Parang to justify, anong tawag nito? Para yung mga nag-angkat. Concerted activities, no, Manong J? Correct. Yun yung nakakarimari, Manong J, no? Kasi, this has become an event for them to, it is a perfect venue for corruption. Correct. Meron silang on the surface level, nagbibigay ng serbisyo sa publiko. So bida sila, nakukuha nila yung brownie point na gusto nilang makuha out of this event. And at the same time, ang laki nung napupunta sa, 'di ba? I mean, challenge ko dito lahat ng involved, no?
full accounting po tayo dito. Labas niyo yung pangalan ng lahat ng mga naka-receive ng inayudahan niyo dyan. Magkwentahan tayo dito. Kwentas claras tayo. Ang laki-laki ng pera na lagi niyong ginugugol for the bagong Pilipinas Servicio Fair. Kasi kung nagbabasa ka lang ng press release, may impress ka talaga eh. Wow, ang galing ng Marcos administration. Nag-release ng 400 million sa Davao del Sur, 300 million sa Davao Oriental, yung mga ganon. Pero, in actuality, hindi yun. Totoo. Oh. Saka, MJ, mukhang... Sir Jay, Ms. Joey, naalala niyo yung, yung issue ng People's Initiative? Ayuda din yung yung issue dun di ba? Na pinapapirmahan kapalit ng pirma. Doon nagsimula ang lahat Di ba? Nagkaroon ng hearing dyan sa Davao. Nandun si prime mover nun, si hindi naman former, suspended Governor Edwin Hubayib. Andun din si Senator Bato. Mukhang doon nagsimula ang lahat ng mga sumpa dyan sa ayuda. I think it's because marami kasing napatunayan yung ayuda when it comes to winning the election. And they are riding that playbook na mag-ayuda ka para popular ka. Correct. And isa rin sa mga nakikita ko dito, iniisip kasi siguro nitong ating mga current leaders, dahil nung bumaba ang Pangulong Duterte sa posisyon, napakataas ng kanyang approval rating, napakataas ng kanyang satisfaction rating. And ang isa sa mga tinuturo nila ditong dahilan is because dahil sa malawak na ayudahan na napatupad ng Pangulong Duterte nung pandemic. Nung pandemic, opo. May dahilan Yes, opo. So ngayon, tingin ko ang iniisip ng ang iniisip ng mga politiko dito na pagka nag-ayuda ka kasi magiging popular ka. This is the fastest way para mahalin ka ng tao. Yes. If ang goal mo talagang political interest mo lang, ang goal mo is to stay in power, you're going to do everything para magmukhang pogi at para maboto ka ng. But what PRRD did, ito yung hindi nila kasi alam. PRRD did more than that. Hindi lang to ayudahan na for one thing, yung ayuda nung panahon ni PRRD, nakakarating talaga sa dapat. Talaga, tama, Diba? Yun ang isa sa mga malaking diferensya nito. Yung mga ayuda ni PRRD, nakakarating talaga sa tao, nararamdaman talaga. At ang mga nakakatanggap ng ayuda nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi nagiging busabos. Ayaw ni PRRD noon na pumipila ang mga tao, nagmumukhang tanga na umaasa na mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Tinrato ni dating Pangulong Duterte ang mga taong nangangailangan ng may dignidad. And that is something na ngayon hindi sa Pilipinas, itong mga servicio fair at saka yung mga ayudahan na nangyayari ngayon, binabalasubas nila yung mga tao At saka noon Joey, walang mga tarpaulin, di ba? Kung po nga na dinaan pa nga sa dinaan pa nga doon sa mga money transfer Dumaan sa yung para hindi na pwedeng pakialaman dahil may mga report no na kinakaltasan. So ang pinagawa ng gobyerno sige, idaan natin direkta sa tao. So kung may ayuda ako, halimbawa, pupunta ako doon sa Luwalier o pupunta ako sa Buana or sa Palawan Express, ako mismo tatanggap. Hindi katulad ngayon na papaatenan ka ng concert, papipirmahin ka, pagkatapos dadaan ka sa kabilang kwarto, ibabalik mo yung kalahati o mahigit sa kalahati. Walang ganon. Pero makapag-digress lang, Joey, kung mamarapatin mo at MJ, no? Ang gusto kong makuha mula sa iyo, Joey, is ano itong basa mo sa nangyari sa Bohol na parang lump sum buong governor, mayors, board members, walang makitang dahilan because kung ang dinadahilan nila yung nangyaring iskandalo sa Chocolate Mountain, Chocolate Hills ba yun, hindi pa naman gobernador yung present governor. Pero ang malinaw, nakakuha ng minus 8% sa trust and approval rating yung present dispensation. So, anong take mo rito? Hindi po kasi tinatalakay nung suspension na yun yung problema sa Bohol. Ang press release nila, ang sinasabi nila,
yung ombudsman na pagsuspindi sa kanila, no, ang basihan nito ay dahil doon sa Captain's Peak daw, no, yung resort na naitayo doon sa gitna ng Chocolate Hills. So dahil doon sa kapabayaan sa permit, dahil doon sa kapabayaan sa mga yun daw ang naging problema. Nasundan ko po yung usapin tungkol diyan. Base doon sa legal officer ng Bohol at nung bayan kung saan nandun yung Captain's Peak, nagkaroon po talaga sila, may mga issues po talaga, no, may mga talagang na bypass na mga rules na dapat ay hindi nagawa, which is something that can be corrected. Administratively, Opo. Maaari naman nating i-correct yun. Na hindi naman niya kailangan ng isang lump sum suspension sa lahat ng I think parang 68 imagine 68 officers. In fact, yung pong Sangguniang Bayan ng Bohol, base sa mga nabasa kong write-ups na ibalita rin to ng iba't ibang mga mainstream media outfit, ang kanilang Sangguniang Bayan ay nakipag-coordinate sa DENR at sa ibang mga government agency ukol doon sa mga certain provisions ng pag-deal dito sa kasi natural monument po ang Chocolate Hills So may mga rules dito, may mga batas na sumasaklaw dito. So hindi ko maintindihan bakit ang layo ng barilan doon sa away. Ang problema is gusto ko yung Tagalog yun. Ang layo ng barilan sa away. Ang layo ng barilan doon sa away. Hindi yan ang problema eh. Ako po, sa totoo lang, Kuyang, no? Manong Jay, no? Yung ina-expect ko po kasi na approach dito, ang isang prudent na gobyerno, kung gusto mong isolve ang problema sa Bohol, okay, ang problema natin, nagtayo sila ng swimming pool dyan sa gitna ng natural monument. Gusto mong i-preserve ang natural monument. And I agree. Dapat lang yan, ma-preserve yan. Pero at the same time, meron ka rin problema sa kaliwang kamay na at the same time, gusto mo rin naman mag-benefit yung locals doon sa commercial value ng Chocolate Hills. Ikaw ulad ng buhay nila yan. Because that's tourism, that's going to bring them money, that's going to improve the lives of the Boholanos. So, kailangan mong i-balance yan. Kailangan mong i-balance yan. At meron tayong footprint dito, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte sa Boracay. Tama. Diba? Doon po sa panahon doon po sa Boracay, I believe meron ring mga nasuspindi dyan eh. But why are they suspended? Kasi along the way, nung chinecheck nila, yung mga permits na pinag-i-issue, maraming questionable. So, meron silang mga sinuspend as the rehabilitation goes going on. So hindi siya yung parang en masse suspension parang. So isipin natin anong purpose nitong pagsususpindi nila ng 68 officials na ganun kabilis, ganun ka I'm pretty sure, ang sa akin naman po kasi, merong reason, but I don't think the government is acting prudently on what are you solving here? Kaya nga. I think what they are solving is yung kanilang popularity, Manong Jay. Kasi ang gobyerno, ang pagkakaintindi ko sa gobyerno, is nandiyan ka para lutasin mo ang problema. Hindi yung you don't exacerbate the problem by suspending practically the entire elected officers of the province, no? Parang awan ko, kasi yun ang inaano nila sa resort, pero ang tingin ko rito parang parang binggansa eh. Oo, kasi isipin mo nga naman, pwede na masakit na nga yung below 50 eh. Tapos makakakuha ka pa ng -8% sa trust and approval rating mo. Talagang parang kasumpa-sumpa talaga yung yung pangyayari yun. At balita nga, Manong Jay, na dyan ang susunod na ayudahan.
Parang Susunod. to make up. To make up. Oo. Make up. Bibili nila yung pagmamahal doon sooner or later. Tsaka Ms. Correct. Joey, Sir Jay, mukhang nagiging Nako sagot po. doon sa matamlay na survey results kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, komento to ng mga taong bayan dyan sa Bohol, is yung 15% tariff cut sa imported na bigas. Ito, mas marami ang maapektuhan nito. Kaninang umaga, nakausap namin ang grupo ng mga magsasaka. Dalawang grupo yon at talagang sila dismayado sa naging hakbang ng national government. Sir Jay, farmer ka, mas malapit sa puso mong issue na to. Alam mo, sa totoo lang, walang ano yan walang impact yan sa magsasaka In fact, hindi nga kinonsulta. Yun ang reklamo nga nila Raul Montemayor, yung FFF, na kung talagang seryoso ka na tulungan yung magsasaka, konsultahin mo. Ang mahirap kasi pag nag-pencil pushing tayo, pagkatapos, sasabihin ng mga economic managers natin, hindi, ito kailangan Teka muna, sino bang magbe-benefit niyan? Ang magbe-benefit number 1 dyan, yung smuggler, yung importer, yung trader. Pagka nagmura yan, apektado nakakagad yung local production. Kasi, paano mo ngayon, paano mo aayudahan ngayon yung magsasaka locally? O kung mura mo ibebenta ngayon yung imported dahil sinubsidize mo, paano yung local production, yung ani ng mga Pilipino magsasaka? Tama. At saka mismo, Ms. Joey, si Senator Amy Marcos, kapatid na mismo ng Pangulo yun, Talaga, hindi siya nagustuhan yung naging hakbang ng NEDA at pina-aprobahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Your thoughts on that? Yung taripa kasi na, of course, this is talagang presidente naman talaga ang nagsiset dito ng tariff quota. Kung ano i-impose niya dito sa mga certain goods na ito. At yun kasi meron siyang purpose. Yung mga taripa na yun. Meron yung dapat puntahan. Ang dating kasi sa akin, dahil sa tatanggalin yung mga taripa na yun, unang-una, ginawan pa ng pabor ng presidente na mas maging competitive yung imported. Correct. Hirap na nga sumabay yung locals. Hirap na nga sumabay yung locals. Ngayon yung taripa na yun, basically that's the payment for the entry sa market natin. Correct. Yung mga imported na yan. Tapos tinanggal mo pa. Yun ang pinaka-safety net dapat ng di ba, ng Pilipinas. Yung taripa. Yes, Manong Jay. Pagkatapos tinanggal mo pa. So ngayon, as it is, gumagapang na nga yung ating mga local producers para maubos ang kanilang mga produce dito, para makakompete sa mga imported na mga goods na pumapasok sa bansa. Yun na nga sana yung yung lamang nila kahit papano dito sa market game Pagkatapos tinanggal mo pa. So, how are the farmers going to stay afloat with this one? Buti ba sana kung ano ba yung have we achieved na yung input na binibigay ng gobyerno can really make our local farmers competitive. Hindi naman Hindi naman. Wala nga nang input Wala na nga input actually, Joey, di ba? Kasi pag kinompare mo siya, bakit ang laki ng production ng Thailand tsaka ng Vietnam? Because subsidized yung pataba niya. Maayos yung irrigation system niya up to the communal level. Pagkatapos meron siyang post-harvest facilities. So mataas yung kanyang recovery doon sa palay. Wala tayo lahat yan sa Pilipinas. Tapos bibigyan mo pa ngayon ng pabor yung importer. Siyempre, yung importer, pag binigyan mo ng pabor, mamimili rin niya sa local Pag namili siya sa local, dahil mura dito, bibili niya ngayon, mura na lang. Yung sa local produce. Doon na nagkaayot-etot ang buhay ng magsasaka ng Bulacan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!